ng kaaway, ay binigyan pa siya ng pahintulot ng Diyos na mamuno sa sistema ng sanlibutan ito, na lubos na napakasama. Ang layunin ni Satanas ay bulagin ang mga puso at pag-iisip ng mga tao sa Ebanghelyo. Milyong-milyon ang mga nalinlang. Ang reliyon ay isa sa mga paraan ni Satanas upang ipahamak ang iyong kaluluwa. Ngunit dumating si Jesus upang iligtas ang iyong kaluluwa. Mayroong karamihan si Satanas na sumusunod sa mga turo ni Buddha. Ngunit si Buddha ay patay na. Wala siyang kapangyarihang magligtas, sapagkat siya ay tao lamang. Ang mga sinaunang paganong reliyon ay sumasamba kay Astarte na kilala bilang reyna ng kalangitan. Ngayon, milyong-milyong mga Romano Katoliko ang walang kaalam-alam na sumasamba sa gayanding paganong Diyosa bilang si Birhen Maria. Ang Diyos mismo ang naguutos sa kanyang banal na salita. Sumpain ang taong gumagawa ng anumang larawang inanyuan o binubo. Huwag mong iyuyukod ang iyong sarili sa kanila ni paglilingkuran sila. Ito ay kasuklam-suklam sa mga mata ng Diyos. Isa sa mga obra maestra ni Satanas ay ang Islam. Pinatutunayan ng kasaysayan na si Allah ay walang ikinaiba sa sinaunang Diyos na buwan ng gitnang silangan. Si Muhammad ay napahamak sa impyerno nang tinanggihan niya si Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ang Diablo ay nagbigay sa sangkatauhan ng milyong-milyong mga bulaang Diyos upang sambahin. Sa kanyang masamang himahinasyon ay sumamba ang tao sa lahat na ng bagay, magmula sa mga insekto hanggang sa malalaking bato, mga ilog, mga Diyos-Diyos ang ginawa ng mga kamay, at maging kay Satanas mismo. Upang maging tagasunod ka ni Jesus, ay dapat mong itakwil ang lahat ng iyong mga bulaang Diyos at sumunod ka sa Kanya lamang. Ang lawa ng apoy ang siyang pangwakas na lugar para sa lahat ng tumanggi sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Huli na ang lahat para sa kanila. Ngunit, paano kaya sa iyo? Kung iyong tatanggapin si Jesus, ay ito ang magiging pasimula ng isang kamanghamanghang bagong buhay. Pagpapalain ka ng Diyos at babaguhin ang iyong buong buhay at bibigyan ka ng isang panibagong puso. Hindi mawawala ang lahat ng iyong problema, ngunit bubuhatin niya ang iyong mga pasanin para sa iyo. Ilagak ninyo ang lahat ng inyong kapalisahan sa Kanya, sapagkat siya ay nagmamalasakit para sa inyo. Ngunit ang pinakamabuting bahagi ay darating kapag ikaw ay tumayo na sa harapan ng iyong kamanghamanghang tagapagligtas, pagsapit ng kamatayan, at sasabihin niya sa iyo, Mainam na pagkagawa, ikaw na mabuti at matapat na lingkod, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. mahal ka ng Diyos at pinatnubayan ka rito upang ikaw ay makaligtas sa nagliliyab na impyerno. Kung ibig mong pumasok si Jesus sa iyong puso, kailangang hilingin mo sa Kanya. Ulitin mo ang mga salitang ito at totohanin mo. Panginoon, inaamin ko na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. Sumasampalataya ako na si Kristo ay namatay para sa akin at bumangon mula sa mga patay. Jesus, ako ngayon ay nagsisisi. Ibig kong tumalikod sa kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw ang tanging pinagtitiwalaan ko para sa aking kaligtasan. Salamat sa pahintulot mong marinig ko at matanggap ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.